Grow Your Business Pinoy? Have you been running your business for years but feel like you're going around in circles? Anak, parang stuck ka, scattered, and you're not quite sure where the next right step is and what it is. So Grow Your Business Pinoy is a book that gives you a clear step-by-step growth roadmap. It's practical, proven, and built for the realities of running a business in the Philippines. Wala nang guessing, wala nang doing everything and going nowhere. Just a clear path forward. Finally, get your copy now, anak. The link is in the comment section. Yes, hello. It's 3 o'clock and it is April 21, no? And this is my birthday show. In-invite ko yung aking mga nanonood na gustong magtanong. Kaya sasagutin natin ang lahat ng mga tanong nila. So, okay. Ang isang tanong na tinatanong nila parati, no? Actually, dialogue nila ito eh. Sabi nila, ilang taon na ang business ko, Mami En, pero bakit parang ganito pa rin? Or may mga nagsasabi na yung mga tanong ko tungkol sa business, hindi ko alam kung kanino ko itatanong. Sa mga friends ko, baka ma-judge ako. Hindi naman sila business owners. Sa team ko, syempre hindi. Kasi hindi naman nila alam yung alam ko eh. Hindi nila alam yung pagpapatakbo ng negosyo. May mga nagsasabi na gusto ko ng totoong sagot. Hindi yung puro theory, hindi yung puro inspire. Gusto ko yung practical, yung applicable talaga. So, how many of us, business owners na 3 taon na, 5 taon na, 10 taon nang nagpapatakbo ng sariling negosyo na may mga tanong pa rin na hindi nasasagot? So, today, this is what I exactly want to do. Na ako mismo, ang daming nagre-request kasi ikaw na lang, Mami En, muna ang guest, no? So, kaya dahil birthday ko, so ako na mismo ang sasagot sa lahat ng mga tanong ng mga narito at mga magjo-join sa atin in a while. Okay, wala tayong guest, ikaw ang bida, ikaw ang guest, your business, your struggles, your questions. Kaya today, anak, we are doing something very special. So, I'd like to welcome everyone to Ask Mami Negosyo Anything. And this is real answers for business owners who have been in the game more than 3 years at least. Alright? Marami namang mga sumasagot sa mga question ng yung mga, ano bang the best business for me? Ang dami-dami ng sumasagot doon eh. Pero, yung mga may problema dahil 3 taon na silang nasa negosyo, hindi nila ma-grow yung kanilang negosyo, wala silang matanungan. So, okay. Dahil special occasion ngayon, iba yung balabal ko. This is a new shawl. I'm wearing it for the first time to celebrate my birthday. Regalo to ng aking kaibigan na si Lali Udella. So if you know Lali Udella, siya po ang nagbigay nito. Kaya I want to wear this so that you can see how pretty this is. No? It is a native cloth. Hindi ito imported. Native na native to. Gawang Pilipinas. Yan. Okay. So, bago tayo magsimula, no? May tutulong sa akin dito, no? Si Miss Maddie para sa ating Q&A flow. Yan, Miss Maddie, please say hi. Yan, hi everyone! Hello po! Welcome po sa ating live. I'm Maddie po and I'll be helping you to track your questions today. And comment your questions lang po below and I'll call you kapag turn na po ninyo magot. And we are so excited po for a meaningful and fruitful session with you this afternoon. Hope you enjoy and learn some meaningful today. And po. Alright, so thank you, Miss Maddie. Okay, so dahil marami tayong new viewers, I will just give a short intro. I've been a business owner for 40 plus years, Chowking franchisee for 18 years, STI college licensee for 28 years, plus other businesses. Hindi ko na enumerate lahat. Ang gusto ko lang na malaman ninyo is now I am here as a mentor, helping you, business owners, grow easier and faster. At dahil doon, marami po akong mga videos and posts na ginagawa araw-araw para sa inyo for free. Dahil gusto kong ma-share yung lahat ng mga natutunan ko dito sa loob ng utak ko para ma-share sa inyo so that you can apply the lessons and you can also grow your business easier and faster. Yan, every Tuesday, tulad nito, maraming educational topics na makakatulong sa inyong negosyo. Kaya, to keep updated, sign up na kayo dito, no? Sign up kayo sa ating website, maminegosyo.com. Yan, maminegosyo.com, the link is in the chat and pinned in the comments para you will get updated. You will get updated kung anumang mga ganap
sa buhay ni Mami N and how you can get free resources and also announcement of new books or new courses that we have. Okay, so you might be wondering, anak, no, bakit meron tayong episode na Ask Mami N Anything? Kasi maraming business owners na nagtatanong ng mga questions na hindi nila maitanong sa iba, di ba? Ayaw nilang basta magtanong sa asawa nila, baka mag-alala pa. You know, our husbands, lalo na tayong mga babae, no? Kung minsan pag may problema tayo, napapagalitan tayo ng husbands natin. Pero sa totoo lang, kaya sila nagagalit dahil takot din sila at takot silang masaktan tayo dahil sa mga problema natin. And they want to rescue us. They want to help us solve the solution, solve the problem, and give us the solution. Kaya lang, siyempre, kung hindi nila alam, kaya instead na mag-isip sila at hindi nila alam ang sagot, umiinit na lang yung ulo nila. Okay? I'd like you to understand that, no? Iba ang interpretation natin kasi kung minsan. Okay, so, before we start, I just want to tell you na extra special ang birthday ko ngayon. And naisip ko na ito yung gusto kong gawin, no? Nakwento ko na. No need to celebrate, no need to do anything else, just to be here with you. Mas masayang i-celebrate kong birthday kapag magkakasama tayo. Alright? So today's episode is my birthday gift to you, and Miss Maddie will help us sa ating format, no? Q&A format. Sige, Miss Maddie, go, take it away. Okay po. So, Mami N, meron na po dito na first me. Okay, anak. Let's start with our first round of questions. So, First round po, Mami N, we have si Happy Sembrano po. Siya po ang first na nag-comment ng me. okay, Happy. Hello, Mami Ann. Good afternoon. Happy birthday. Thank you. My question is actually general ito for all business owner. How can we survive with this crisis now, especially oil nag higher price, affected lahat eh. So, thank Thank you for you. that. Thank you for that question. So, ang question ni Happy ay, how can we survive this crisis? Alright? So, we do not know kasi kung ano yung uncertainty ng crisis na to, hindi natin alam kung kailan matatapos. Wala din naman tayong magagawa, hindi ba? Wala tayong magagawa sa pagpapanood ng mga videos or mga balita or mga usap-usapan kung ano ang nangyayari sa Amerika at sa Iran, kung sino yung nagpuputukan doon. Wala tayong magagawa. Tumataas yung mga gasoline, yung mga diesel. Ang diesel, sobra-sobra ang taas. Wala rin tayong magagawa. And also, no, since nag-umpisa na sa diesel, lahat yan ay tataas. Okay? So, pag lahat yan tumaas, magsisitaasan, tataas din yung sweldo. Alright. So, which means that as business owners, ang aking number one na advice is, wag na tayong manood at wag na natin pag-usapan. Kasi the more tayo nanonood ng mga bali-balitang yan, the more na pinag-uusapan natin yan, tapos nag-share tayo ng mga balita-balita na ganyan, wala naman tayong magagawa. Natatakot lang tayo. Nagfo-focus lang tayo sa negative, no? Totoong nangyayari yan. Pero since wala tayong magagawa, let us focus on something that we can do. No, first of all, number one, our employees are really scared dahil sila takot. And because they are scared, it is up to us. They are looking up to us na tayo yung nag-console sa kanila. I-explain natin na pabayaan natin itong mga nangyayari. No? As business owners, there are only two things that we need to focus on. How do we increase our sales? Tumataas ang presyo, walang bumibili. So anong pwede natin gawin para meron pa rin bumili at mas maraming bumili? How do we increase our sales? And how do we lower our cost, yung gastos natin? And watching social media and all the bad news there will not help us increase our sales and lower our expenses. So yun. So, kailangan natin diskartehan, makipag-usap tayo sa mga tao, alamin natin kung ano yung nangyayari sa mga customers natin because meron tayong magagawa doon. And also, because you are young, Happy, no? So, kaya nakakatakot for you
For me, nakakailang crisis na ako. I'm 71 today. Nakakalimutan ko na nga kung minsan nasasabi ko 72 na ako, nagmamadali na akong maging older eh. Pero I just realized 71 lang pala ako today, no? And because of that, I have gone through the Asian crisis. Imagine yung Asian crisis. One day, nag-umpisa kami ng ang exchange rate ay 1:18. $1 equals 18 pesos, tapos $1 naging 25 pesos. Until umaabot ng $1 is 40 something pesos, almost 50. All in what? All in 1 or 2 years. Imagine. Now that was the time na nag-invest kami. Sabi namin mag-i-invest kami sa isang Chowking store. And nung usap-usapan pa lang, nung kinausap namin yung dating may-ari ng Chowking, no, the original Chowking owner, ang usap-usapan ay 7 million ang investment. At inutang namin lahat yon. Tapos nung natapos, after 2 months of construction, umabot ng 14 million. From 7 million to 14 million. Na doble yung aming investment, na doble yung aming utang. So nagkagulo-gulo yung buhay namin doon. But you know what? God is so good. Doon kami natuto. Sa experience na yon, doon kami natuto kung ano yung mga dapat na diskarte sa business. And this is actually what I'm sharing with you. Okay? So, give it all to God and God will make a way. Hindi po ako religious, hindi po ako pastora, hindi rin po ako nagsisimba, pero God loves me enough to save me from all of these mga pinagdaanan ko. So, dumaan na ako sa COVID, dumaan na ako sa Asian crisis, dumaan na kami sa siege sa Zamboanga, na talagang hindi kami makalabas sa bahay at halos wala na kaming makain dahil cordon yung aming bahay. No? But then through it all, lahat ng bagay, lahat ng pagsubok, merong katapusan. And in the meantime, as business owners, we live day by day. We focus on how to take care of our people, how to increase our sales, and how to lower our expenses. So, yun lang. Huwag na tayong makinig sa mga kung ano-ano. No? So, that is how I'm handling it. Kaya, I am at peace kahit na ano pang mga balita, bali-balita nila sa labas. Hindi ko na sila pinapansin. Yan. I hope that helped. Happy, ha? Yes, thank you, Mami N. Thank you very much. Miss Ayan. Maddie, sinong next? Okay po. For the next po, we have J. Palsis po. Sir Okay. J. Palsis. Hey, Sir Jay. Nice to see you here. Anong question mo? Sa amin kasi Mami, dalawa na yung branch namin. Tapos yung isang branch is sobrang matumal yung benta. Siguro dahil na rin talaga sa Anong crisis. business mo, Jay? Pardon po? Anong negosyo mo, Jay? Coffee shop po, tsaka pizza, mga snacks po. Pero yung pizza namin is po siya, New York style. Then, dahil po sa experience namin dati sa barko. Then, mga milk tea po, ganyan po. Yung mga paninda po namin. Small coffee shop. Okay. So, ngayon lang siya naging matumal o dati na siyang matumal? Dati pa po. Tapos yung po, Mami, yung follow-up question po ko po is ano po yung mga po, mga dapat mga discipline para bumalik po unti-unti yung sales po namin. So ano yung mga tips po? Huwag ganun. So, nung nag-umpisa Parang siya internal. Kasi yung problem po is talaga, I believe, hindi po sa market. Sa amin po, sa akin. Oo, alam mo na pala ang problem hindi sa market. So, ano ang yung knowledge po, tsaka discipline. Anong klaseng discipline? Like, po, ay mga mindsets ng mga entrepreneur in case na may ganito, crisis, and paano po i-build up yung sarili na para mag-increase yung sales po sa business. Okay. So, talking about mindset, I just want to share with you, meron akong isang client na owner ng salon. So, tawagin natin siyang si Gina. No, hindi tutunay na pangalan niya. So, si Gina, nung nagkaroon ng gera-gera, siya yung nataranta. Sabi niya, Mami En, paano na lang ngayon? At merong gera, baka magsabi, paano yung employees ko? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? So, worried na worried siya. So, sabi ko sa kanya, bakit ikaw nagwo-worry? Ikaw ang leader ng negosyo mo.
No? So, dahil worried ka, syempre yung mga followers mo, yung lahat ng employees mo, magwo-worry din. Kasi takot siya na mawawalan ng trabaho dahil pareho daw nung time ng COVID. Sabi ko, iba naman yung COVID. Sa COVID, hindi tayo makalabas, kaya walang pupunta sa salon mo. Ngayon, pwede namang lumabas. Hindi naman bawal lumabas. So, meron at meron din magpupunta sa salon. Sabi niya, pero mami, tumaas na lahat tumaas ng ganun. Paano kaya yung mga tao wala ng pampamasahe? Sabi ko, di taasan mo yung presyo ng ng salon mo. Taasan mo yung sweldo ng mga tao para meron silang pamasahe. No, yun lang naman, taasan ng presyo para taasan. Kaya lang, sabi ko sa kanya, sabi ko kay Gina, huwag kang magkwento tungkol dyan sa mga nangyayari. I-set mo sila, because you are the leader, i-set mo sila through the positive way. Hindi yung fino-focus mo kung ano yung mga gulo-gulo dyan. Wala kang magagawa sa gera. Kung ang problema mo is yung pagtaas ng presyo, wala ka rin magagawa, hindi mo maibababa yung presyo ng gasolina or ng diesel. So ngayon, paano kang mabubuhay? Itaas mo yung sales mo. Babaan mo yung mga pwedeng babaan na gastos. Yung mga kuryente, i-off kung wala namang customer, etc. Alright? So, balikan mo yung mga tao mo at give them the positive message. So, mindset yun, So, yun yung mindset na nangyari kay Gina. Nung binalikan niya yung mga tao niya at in-encourage niya, next meeting namin, sabi niya, Mami ang galing naman. Tumaas yung aming sales. Madaming pumupunta sa salon namin na hindi namin customers dati. Pero ngayon, nandito na. Bakit? Dahil yung mga taong cannot afford na yung mga mamahalin na salon, maghahanap pa rin sila ng salon. Kaya pumunta sila doon sa salon na mas mura. So going back to your milk tea business, marami namang milk tea. Maraming mura, maraming mahal. Ang tao, pag kailangan nila ng milk tea, maghahanap yan ng milk tea. Kaya wag nating paunahin, wag na tayong mag-focus sa takot. Kasi pag natatakot ka, nagkakaroon ng negative energy yung buong tindahan mo, babagsak talaga yung sales. Yung mga tao walang gana. Employees natin wala ng gana. Tayo takot. Alright? So, the way to handle it is to be positive and to think. May mga taong hindi na nila afford yung mamahaling milk tea. Paano ko sila maa-attract dito sa aking store? Yon, first thing. Another thing, yung mga mamahaling milk tea, ano bang quality nila? Pwede ko bang ma-improve yung quality ko? Kasi wala naman akong nakikitang mga difference na malaki sa milk tea. Kung minsan packaging lang, pero yung taste, more or less pare-pareho. Variant, baka pwede kang magdagdag ng variant. Okay? Or when people go to your milk tea, bakit ba sila umiinom ng milk tea? Is it because gusto lang nilang tumambay sa milk tea store mo? Then pagandahin mo yung iyong milk tea store. Alright? The key, the secret is to find out ano yung hinahanap ng mga customers na kaya mong ibigay. Yan. No? Dahil alam mo, Jay, hindi ka dapat mag-worry Kasi ang milk tea, ang liit-liit lang ng puhunan yan. Pero ang laki-laki ng margin. Kaya hindi nakakatakot ang milk, yung mga crisis na yan. Hindi yan makakasira sa negosyo ninyo. Maybe liliit lang ng konti yung inyong income for a while, tapos mag-a-adjust din. I hope nakatulong. May follow-up question ka ba, Jay? Yun na po, Mami N. Thank you. Thank you. By the way, Mami N, ano po yung mga like morning routine po natin as a business owner po? Mga morning routine, like mga morning ritual, something, para mag-boost yung natin, productivity. No? Alam mo, ang dami-daming mga tao na nagtuturo ng mga morning routine. Kung lahat yan susundin mo, maloloka ka. So, ako, the best morning routine is, sabi nga nila, merong isang nagturo na, I think it is the late Wayne Dyer. Sabi niya, paglapag lang niya, so paggising niya ng ganon, pagtapak lang ng kanyang feet sa sahig. When your feet touches the ground, you say, thank you, God. Be grateful. Nagising ka. Be grateful na meron kang bahay. Be grateful na kung natulog ka sa kamang comfortable. Be grateful about the bed. Be grateful na katabi mo yung loved ones mo.
no? Count your blessings. Yan ang morning routine na pwedeng gamitin mo na hindi mo kailangang masyadong elaborate. Kasi merong mga taong sabi, kailangan kang gumising ng alas 4, kailangan kang mag-journal, kailangan kang magbasa ng Bible, kailangan ka ng do this, do that, do this, do that. Kung minsan sa dami ng sinasabi nila, hindi mo na alam kung sinong susundin. I guess, all you need to do, ako ang ginagawa ko, ang paniniwala ko kasi, Jay, is kapag gabi, kapag tulog tayo, no, yung ating soul nakakonect kay God. So, kaya pagkagising natin, fresh na fresh tayo. That is the best way to talk to Him, to say thank you. Thank you for a good night's sleep. Thank you at intakto yung family. Ang daming mga bagay na pwedeng mag-thank you. Mag-thank you tayo. No, gratitude is the only morning ritual that I am practicing. Yeah. Helpful, Jay? Yes, Amen. Thank you. Happy birthday and God bless. Jay. Matt. Thank you po. Ayan. For our next po, Mami N, we have Miss Reina Del Rosario. Yeah. So, Miss Reina Del Hi, Rosario. Mama Ellen. Hello. Yes. Happy birthday. Good afternoon po. Thank you, Miss. I've always been wanting to talk to you to seek for your advices. Sige po. I'm a government employee and on the side, meron po akong parang food stall business inside din dun sa workplace. And ang isang nagbabother sa akin ngayon, nag-decrease by 50% ang sales. Hindi ko alam dahil nawala yung dating tao. I don't think yung crisis ngayon nakaka-apekto pero parang ang dami-dami kong product. Hindi ko alam kung yun ang mali. Kung dahil sobra bang dami, hindi na alam kung alin ang bibilin. Yun po. Yeah. No, so yun yung mistake actually ng karamihan ng mga taong nasa food business, no? Akala nila dadamihan nila yung products, mas okay. Pero sa totoo lang lalong nalilito yung mga tao, no? So natutunan ko ito sa Chowking. Ewan ko kung natatandaan ninyo. When we joined Chowking, yung iba sa inyo hindi pa yata tao, no? It was 1997. It was the Chowking of the original founder, the late Mr. Robert Kwan. No, siya yung nag-umpisa ng Chowking. Now, pagdating nung, hindi ko alam kung kailan niya inumpisahan, pero kami, naging franchisee kami ng 1997. And then, nung year 2000, dahil nga nung 1997, pagpasok namin, biglang tumaas yung dollars. At ang dollar rate, nagdoble. And ang utang ni Mr. Kwan was in dollars. So, hindi niya na mabayaran. Dumating yung time na hindi niya na mabayaran. At ang sarap-sarap ng mga pagkain ng Chowking noon. Ang dami-daming variety. So, ang ginawa niya, dahil hindi na siya makabayad, so binenta niya ang Chowking kay Jollibee. So, Jollibee Food Corporation, si Mr. Tani Tan Caktiong and his family bought him out. Binili nila yung Chowking. So, year 2000, nagkaroon ng change of hands. And year 2001, I guess, nag-umpisa na iba na yung logo, iba na yung mga kulay. Pero ang number one na binago nila is tinanggal nila yung madaming mga bagay-bagay. No, madami-daming mga products. Meron kaming spicy squid dati, meron pa kaming kung ano-ano. Tinanggal nila. Ang ginawa nila is basic lang. Like chow fan, merong lumpiang Shanghai, merong siomai, merong fried siomai. Basic lang. Kaya kung bibilangin mo yung menu, iilan lang yon. So kung iilan lang yon, yun ang inayos nila. Ginawa nilang napakasarap. And that was how Chowking, yung benta namin under Sir Robert Kwan, was only, every day, ang aming average sales was only 25,000. Nalulugi kami araw-araw dahil ang aming break-even point was 35,000. So, araw-araw lugi kami ng 10,000. Hindi kami makabenta. Ang dami-dami naming products. Pero nung pumasok si Chowking, si Jollibee at hinawakan na nila yung Chowking, yung aming daily sales, just imagine, it climbs slowly, na umabot kami hanggang 150,000 sales per day with less menu. How? Because ang in-improve nila talaga yung food quality, yung service quality, at saka yung cleanliness. Napakahigpit ng Chowking ha. Ang parating sinasabi nila sa amin, no? Hot food should be served hot and cold food should be served cold.
Kaya merong mga naglilibot na mga area managers na with thermometers, chine-check yung sabaw namin kung mainit o hindi. So, ganon. No? So, that's why from that lesson, what I learned, Miss Reina, no, is look at your product mix. Ano ba yung mga nabebenta? Just focus on those na nabebenta para hindi kayo masyadong maraming inventory na yung iba masisira at malulugi kayo. Focus on yung mga very sellable items and make sure na yung quality nun maintain. So, kung saan may sandwich ka, for example, yung quality ba nun ay maintain? Diba? Hindi kasi kuminsan no, pag sa dami ng mga sineserve nating pagkain, kuminsan ang nangyayari is nagdi-deteriorate yung quality dahil hindi na maasikaso ng mga tao. So, focus on your food quality. Focus on the service that you have. And focus also on the arrangement of your store, the cleanliness of your store. Just focus on those three. No, I don't think it is because of the crisis dahil kakain at kakain din yung mga tao. Maybe nung umpisa medyo nagsikip lang sila ng tighten their belt lang sila pero babalik din sa normal. And usually by now, sabi nga nila, bumabalik na sa normal eh. Ang dami kong nakakausap na business owner, hindi naman sila ganun ka-affected ng crisis. Yun. Sana nakatulong, Miss Reina, may follow-up question ka? Yun nga po, sa dami ng products, parang titignan ko kung alin yung mas saleable and then doon na po focus. Yes. Make sure yung quality nun ay na-maintain ninyo, no? Usually ang mga tao gusto nila consistency eh. Halimbawa, kung may sandwich ka, eto yung ganito kadami yung laman ng palaman ng iyong sandwich. Tapos yung tinapay mo bago. Pero pag nagiging konti na yung palaman, tapos kuminsan yung tinapay is luma na, syempre, hindi na sila babalik doon. Pag kumain sila minsan at hindi nila nagustuhan, hindi na sila babalik. Sa iba na sila pupunta. Kaya yung quality should be really focused on. Kailangan consistent. Kung ano yung lasa ngayon, bukas dapat ganun. Following day dapat ganun. So, ang question is, standard ba ang iyong mga recipes if you have cooked food? Yan, no? Kaya, Okay po. yung tingnan. Salamat kami, Em. Okay, thank you. For our next po, we have Miss Veronica Fermosil. Veronica. Ayan po. Hello, good afternoon. Hello, Veronica. Happy birthday po, Mami Ann. So much. Yes. Tatanong ko lang po, sa catering business po kasi ako. Since last year, naglaylo ako kasi nagka-baby. Ngayon, after po nung mga reports kasi, okay naman last year yung kita, kaso lugi pa rin. Kumaga dahil tuloy-tuloy po yung rent namin kahit hindi nga kami fully operational. And then tanong ko po kung paano malalaman yung sagot ni God kung itutuloy ba yung negosyo, kung para sa'yo ba yun. Sorry, kung para sa'yo ba yun. Kasi after ilang trials, kung nga rin, nag-try po ulit kami sa mga bazaar, lagi naman lugi. Nag-participate naman din kami sa mga call centers. Nakakakuha, pero hindi po consistent. Tsaka yun nga po, parang nahati kasi yung katawan ko. Yeah. So, ilang taon na kayo dito sa sa business ninyo? Ang profession ko po kasi talaga is event management. Then nung nag-start ng business since 2023, nasa may Padre Pio po kami. Kaso nga lang affected kami ng taal, so hindi na siya natuloy. Nag-transfer kami ng location, nag-focus more on caterings. Yun po until last year. Ngayon nag-try ako ulit. Pero mahirap kasi yung sistema ba. Nagtatry akong pumasok sa canteen catering. So, ang problema kasi sa catering na negosyo, no, may mga nagsasucceed din naman sa catering na business. No? Pero ang mahirap, pag maliit ka pa lang, ang catering kasi hindi siya araw-araw. And because hindi siya araw-araw, yung employees mo, di ba, hindi mo siya makikip. Hindi ka naman pwedeng magpasweldo na wala kang catering. Right? Tapos, kung halimbawa naman, babayaran mo lang sila kapag meron lang catering, tapos pag wala ng catering, hindi mo sila kukunin. So, paano naman kakain yung pamilya nila? Kaya, ang nangyayari, nakikita ko sa mga nasa catering business, is nahihirapan sila. Pag maraming catering, wala silang tauhan.
So pag wala kang tauhan, yung quality ng iyong service, yung iyong food, no, even the cleanliness, yung pagliligpit, nasa sacrifice. Kaya usually sa mga nag-uumpisa ng catering, ang advice ko talaga sa kanila is it's better to have a base muna. Kung baga, meron ka talagang restaurant na whether may catering ka or wala, at least yung mga kusinero mo, yung mga tao sa kitchen, meron silang trabaho at meron silang hanap buhay. Yun. Okay, so yung mag-uumpisa ka na catering lang, tapos yung kusinero mo is on call, mahirap yun. Hindi naman pwedeng ikaw lahat ang gagawa, di ba? So, one of the things na since 2023 ka pa, no, 3 taon ka na sa catering, ang question dyan, no, sa lahat ng mga nagnenegosyo, hindi lang kay Veronica, kundi sa lahat, no, pag magnenegosyo tayo, ang unang titingnan natin, hindi yung product, hindi yung catering, hindi yung pagkain, hindi yung menu, kundi ang titingnan natin ay yung customer. Kasi kung unahin natin yung product, halimbawa, gagawa ako ng chili oil. Tapos, pagkatapos ng chili oil, pinaganda ko, gumastos ako, tapos meron akong chili oil, maghahanap ako ng customer, magbebenta ako. Mahirap yun. Kasi, wala ka pang customer. Kaya, the best thing to do is to identify kung sino yung customers mo at ano yung kailangan nila. And kung ano yung kailangan nila at kaya mong i-provide at ikaw lang ang pwedeng mag-provide, that's the business that you should go into. Alright? So, I would say, Veronica, mag-focus ka muna. Sino yung customers na gusto mong i-serve? For example, meron kaming mga kakilala na ang catering nila ay coffee lang, coffee na booth, coffee na kiosk. So, yun yung catering nila. At magaling silang gumawa ng coffee, maganda yung kanilang presentation lahat. And ang kanilang clients ay people who are having parties. Halimbawa, may mga parties na gusto nila merong booth na nagsuserve ng coffee. So, ang bebentahan mo, ang customers mo ay hindi yung mga nagpapa-party, kundi yung mga nagpapa-events, di ba? So, kakausapin mo lahat ng mga nag-i-events at doon ka mag-o-offer na pwede ba kaming maglagay ng kiosk sa inyong event. Okay? So, again, you talk to customers, you look for customers na yung mga halimbawa, since event organizer ka naman, sino yung mga kaibigan mo na event organizer? Kung meron kang mga 10 kaibigan na event organizer or 20, tanungin mo sila anong kailangan ninyo sa inyong mga events. Anong klaseng catering ang kailangan ninyo? Yun. Kapag may sinabi sila na ganito, na very common, then you specialize in that. No? It could be a candy making machine, it could be ice cream provider, it could be whatever it is na hinihingi ng customers. So always start with the customers. You do not start with what you can offer muna. You start with the customers. Okay. Nakatulong ba, Veronica? If I had more time, I would be talking to you and really trying to find out kung ano-ano yung mga products mo. Meron kaming, I have a book that's entitled Discover Your Business Calling. Kasi ang question mo is, talagang para sa akin ba ito? Ito ba ang will ni Lord sa akin? Maybe it is God's will, maybe it's not. Pero ang question, yan ba ang the best na pwede mong gawin? Baka meron kang mga talents na pwede mong ihalo sa catering para mas ma-enhance mo yung iyong catering. But I cannot do that here today kasi maubos yung oras natin. So you can read the book and you can answer the questions. No, you can. Team, please paki-post naman yung ating link on where Veronica can get the book, Discover Your Business Calling. May exercise dun eh. Babalikan natin yung childhood mo at aalamin natin kung ano yung mga hilig mo kasi madidiscover natin. Now, if you're interested to hop on a call with me based on the book, pag na-answer mo na, meron tayong course na Discover Your Business Calling na course. And that will give you, kapag mag-enroll ka doon, you will have at least 2 hours one-on-one. Babalikan natin yung lahat ng pinagdaanan mo sa buhay mo para ma-identify natin kung ano yung dapat nating gawin sa iyong catering na business. Catering nga ba talaga dapat? Or iba?
no? Medyo merong twist ng konti. So, I hope that helped, Veronica. Apo. Thank you so much po. Thank you. Mami Ann, balikan po natin si Miss Maisa. Nandito na daw po siya. Maisa Fernandez po. Okay, Maisa. Happy birthday po. Thank you, Miss Maisa. Ma'am, ako po si Marisa Fernandez. Owner po ako ng El Maris Native Delicacies. Pero ang specialty ko, ma'am, is bibingka at saka tupig. At the same time, ma'am, na hinahaluan ko na rin po ng mga drinks, ganun palamig. Ngayon, ang problema ko, ma'am, kung saan ako napapagod ngayon, yung paghahawak ko ng tao. Kasi parang napapagod na ako, ma'am, na pagkatapos mo silang maturuan, tapos iwanan ka bigla, magsasarili, parang nakakapagod, ma'am. Ano kaya yung dapat? So, karamihan ng mga tao mo. So, si Marisa ay nagtatanong tungkol sa kanyang mga problema. So, wala siyang problema sa pagbenta ng kanyang tupig at saka bibingka. Ang problema ay tao dahil pagkatapos na maturuan ay aalis na lang. No? Opo. Tapos sasarili. Sige, let me know yung sasarili. Ano, nagbubukas din sila ng tindahan ng tupig at bibingka? At kinokompetensya ka? May mga taong ganun, ma'am, pero minsan sinasabi ko na rin na, tinuturo ko din sa kanila, ma'am, na okay lang, nagayahin nyo ako. Wag lang naman dito sa lugar ko. Pwede naman kayo sa ibang lugar. Ituturo ko naman yung ingredients para yun na rin po yung way ko na makatulong sa mga kababaihan. Kaso minsan meron talaga yung malakas ang loob. Kinakalaban talaga. First of all, ako sa aking experience na more than 40 years, isa lang ang naging kompetensya ko, na tauhan ko. Usually, pag lumalabas sila, pag umaalis sila, hindi sila nakikipag-compete sa akin. Dahil maayos yung pagkaalis nila, maayos yung aming samahan, so nahihiya silang makipag-compete. So kahit na magtatrabaho sila sa iba, make sure nila na hindi kami competitor. In fact, tumutulong pa sila. Kaya ang question ko sa iyo is, first of all, kumusta naman yung pakikisama mo sa kanila? No, hindi sa bine-blame kita, gusto ko lang tanungin mo yung sarili mo. Yung kaisa-isang naging kompetensya ko, talagang nagbenta rin siya ng alahas kasi alahas yung negosyo namin. Kaso, ang kanyang kaya niya ginawa, no, kahit na wala kaming atraso sa kanya, pero ang kanyang wala siyang choice, no, dahil single mom siya, iwalay siya sa asawa, tapos may napangasawa siya. No, may napangasawa siya na kahit na third wife na siya, pero kaya siya pinakasalan nung lalaki dahil parang gusto nung lalaki na magkaroon ng negosyo at siya yung inasawa para magkaroon siya ng negosyo ng alahas. So yun, no? Okay. Ang question doon is, ikaw ba ay every year, every day nagbabago? Meron ka bang mga learning na nakukuha at nai-improve mo yung ginagawa mo, no? Tulad nung aking na naging kakompetensya ko, umalis siya ng siguro 2017 yata siya umalis. Nung 2017, lahat ng alam ko, alam niya na. Pero that was 2017. Kaya nung 2018, nag-aaral ako, nagsiseminar ako, nagbabasa ako ng mga libro, nanonood ako ng mga videos, natututo ako sa mga kung ano-anong mga mentors. Kaya yung 2018 na Mami N at yung 2017 na Mami N, malaking level up na. Tapos yung 2019 ay lalo ng malaking level up. So kaya ngayon 2026 na, halos layo-layo ko na compared to her. Kung ano yung alam niya nung 2017 hanggang ngayon, yun lang talaga ang alam niya. Kasi hanggang doon lang yung utak niya. Samantalang ako nag-move on na, nag-level up na. No? Kaya ang question ko sa iyo siguro, no, Marisa, is nagle-level up ka ba sa ginagawa mo? Kasi mapag-iiwanan mo yung mga tao kapag ikaw ay nagle-level up na. How do you level up? You can level up sa marketing mo, sa packaging mo, sa pag-train ng mga tao. Yon, that's one, no? So, tip number 1 is magle-level up ka, continuous learning. Hindi pwedeng, wala na, bibingka lang naman yan, tupig naman yan, kahit gawin ko, tupig is tupig, bibingka is bibingka. No. Marami bibingka, hindi ba ngayon meron ng bibingkitan, meron ba, kung ano-anong mga changes na nangyayari, nagle-level up ang
ang business. So, mag-iisip ka ng paraan kung paano mo mai-improve yung tupig mo. Tsaka sabi mo, may mga drinks ka. Anong drinks ang meron? Pwede mo siyang ma-improve. Okay? So, first, continuous learning, level up. Second is, eto natutunan ko to sa isang, kasi yung aming food naman na food industry na pinasukan ko ay Chowking. So, lahat yon talagang pagdating sa amin, nakahalo na yung mga ingredients, no? So, natutunan ko to doon sa isang kaibigan ko na sabi niya, ang kanyang negosyo is cake factory. Meron siyang cake factory. And yung cake factory niya, sabi niya, ang bawat isang baker ko, ang alam lang na gawin, 3 klaseng cake. Meron siyang 30 kinds of cake. Kaya yung 10 baker niya, iba-iba ang alam na cake. Hindi niya binibigay yung lahat ng sekreto. Yung iba, ang ibibigay lang niya na nakahalo na yung mga ingredients bago niya ibigay. Kaya sasabihin niya, tatawagin niyang ingredient A, ingredient B, ingredient C. Ihahalo mo yung ingredient A sa ingredient B, lalagyan mo ng ganito karaming tubig, ganyan. With all the recipes. No? So yung ingredient, yung secret niya ay yung kanyang ingredient. Makuha man nila yung proseso, pero yung ingredient sa bahay niya ginagawa. So that could be a second tip that I have for you, no, Marisa. Pangatlo, yung mga tao. Ang mga tao ba ay may future ba sa negosyo mo? Halimbawa, kung halimbawa bakery ka, yung baker ba ay pwedeng maging master baker? At pwede ba siyang maging overall baker trainee o trainer ng iyong mga branches? In other words, gaano kalaki ang pangarap mo? Kasi kung may pangarap ka na malaki at meron silang, yung mga tao, meron silang nakikitang way kung papaanong lalaki yung kanilang income, hindi na sila aalis. Kasi masigurado na magtrabaho na lang sa iyo dahil makikita nila yung future nila habang lumalaki yung mga anak nila, lalaki rin yung kanilang sahod. Pero kung wala silang nakikitang growth sa business mo, na after 20 years, yan pa rin, at hindi mo sila kayang bayaran ng mas malaki, doon sila nakakapag-isip na yun, kukompetensyahin ka o kaya aalis sila, maghahanap ng mas mataas na sweldo, at ikaw naman, mapapagod ka sa katitrain ng katitrain. Yun. No, so those are the 3 points. No? Sana nakatulong, Marisa. Can I get feedback from you? Ano sa palagay mo? Ma'am, okay na po ma'am, naintindihan ko po. Makakatulong po sa business ko yung nasabi niyo po. So, itatry ko pong i-apply. Sige. Thank you, Marisa. Thank you ma'am. Happy birthday po. Thank you. Before po tayo mag-proceed, Mami N, we'd like to pause for a short while muna po. It's a special day po for Mami N, and we prepared a small video Hi gift there, for Mami N. her. May surprise. JR, please play the video na po. Okay. Hi there, Mami Nego. This is Chinkitan. Just like to greet you a happy 18th birthday. Yes, balita ko, maging 18 roses ka na. No, seriously, just like to greet you. Happy birthday, and my prayer is that God will continue to bless you, that God will continue to give you good health and long life. Dahil marami kang natutulungan at marami ka pang nabibigyan ng liwanag pagdating sa pagnenegosyo. So again, congratulations, and I pray that this will be a happy day for you. Hi, Mami N. Happy birthday. One thing I appreciate about you is that you have the hunger and humility to learn. And maybe that's the reason you stay young, healthy, and happy. I wish you more love, joy, peace, good health, and wealth. And may God continue to bless you. Happy birthday! Hi, Mommy, and happy birthday. My one wish for you on this special day is something I learned from my grandmother, which is 万事如意, which means may all your wishes be fulfilled. That's what I want for you. No, everything your heart desires, you get. No, so happy birthday, Mommy Ann, and God bless. Happy birthday po, Mami N. Today is your special day, and I want to greet you and I want to honor you for being such an inspiration, hindi lamang po sa buhay ko, kundi sa buhay ng napakaraming mga business owners dito sa Pilipinas. Salamat po for letting us experience your life.
seeing you firsthand how you love learning. That relentless love for learning is such an inspiration for me. And it shows a lot. And it tells a lot about your leadership po. So, salamat po ng maraming na nakilala ko po kayo. Having you in my circle is such a blessing. Enjoy your day today, Mami. And I hope matupad lahat ng mga pangarap mo, lahat pa ng mga plano mo sa buhay mo. And may you live healthy every day. Salamat po. Mami N, know that you are a great inspiration and my idol that I want to be at age 71, just like you. Happy, successful, fulfilled, but above all, never stopping yourself to make a lot of difference, even at your age. And I see you like healthy, happy, excited, very successful, more than 101 years, Lian. Happy birthday, Mami, and love you. Happiest birthday, Mommy Ann! Sobrang kinikilig po ako na makasama sa birthday compilation mo. You are always one of the most inspiring person for me. As a mother, how you are instrumental sa professional and personal growth ng children mo, sa husband mo, kung paano po ninyo na-maintain yung marriage ninyo all these years. Kung paano ka din po as a mentor to your own community, kung paano mo po napalago at lalong paano mo po na-i-inspire ang mga Pinoy entrepreneurs. But for me, pinakatumatak po talaga sa akin yung napagkwentuhan natin about your content creation journey, all the things that happened and what you did, that regardless that you weren't seeing any result back then, hindi ka pa rin sumuko. And you kept your faith. Naniwala ka at nagtiwala ka kay God, sa sarili mo, na ang lahat ng ginagawa mo may patutunguhan. And because of that, nagkaroon din ako ng sarili kong lakas ng loob. Kaya here I am, doing one video at a time, and with a goal and with a hope na maka-inspire din ng mga Filipino entrepreneurs and couples just like you. So on your birthday, Mommy Ann, I pray to God na bigyan ka pa po niya ng mas masaya at mas mabahabang buhay kasi marami pa po kami mga Pinoy entrepreneurs ang nangangailangan ng guidance and ng inspiration coming from you. I love you, Mommy Ann. Thank you po always na you're one of that mommy in my business life. Enjoy your day. Happy birthday, Mommy Ann. One thing I truly appreciate about you is how you continue to be yourself, strong, kind, and always willing to learn and grow no matter the season of life. Nakaka-inspire po kayo. May God bless you with more years filled with good health, peace, and genuine happiness. Happy birthday, Mommy Ann. Take care. Happy birthday, Mommy Ann. I appreciate you coming into my life and also to our lives in Media Rockets. I pray that the Lord will continue to bless you abundantly, and may she continue to bring people to you that needs help. And also, thank you for helping Filipino business owners. Whether it's a good time or a bad time or it's the worst time, you're always there. And I look forward to seeing you leading the pack as we continue to help business owners para mas ma-empower sila, para mas umangat yung ating bansa. Thank you so much for your life and God bless you. Happy birthday! Hello, Mami Ann. Happy birthday to you, and ang wish ko for you is mas sumaba pa yung buhay mo so that you can make more positive impact sa negosyo, sa mga makaka-collaborate mo, and to people that you'll be touching sa programs, sa presence, and even through your contents. Mabuhay, and God bless po. Thank you, Mami Ann, for always inspiring us. Hindi po talaga hadlang ang age para po kami matuto. So yan po ang isa sa natutunan namin sa inyo. With your 1 million followers, hawak niyo po talaga ang beat. Kaya, happy birthday! Happy birthday, Mami Ann! One thing na na-appreciate ko kay Mami Ann, despite her age, parang siyang wine eh. So, aged like fine wine, parang gano'n. Habang nagkakaedad, mas nagkakaroon ng purpose yung buhay. So, sa pamamagitan ng purpose na yon, nagkaroon din kami ng purpose dito sa business namin. So, thank you, Mami Ann, for all of the advices, tsaka tips, tsaka dun sa realizations na aming nare-realize upang mas mag-grow ang team namin at ang business namin.
Ang wish ko lang sa'yo, Mami N, syempre good health unang-una. Mentally, physically healthy kayo, Mami N. Maraming pa kayo ma-inspire kagaya namin. Marami pa po kayong matulungan at maturuan po. Tsaka long life, longer life. Yes, super long. Hi, Mami N. Happy birthday. So, wishing you all more blessings to come. And thank you so much for mentoring us, sharing all your knowledge, your expertise, and even your wisdom experiences. Very inspiring. You're helping a lot of NREFs in the Philippines. So I'm one of them. Thank you so much and wishing you good health palagi. And enjoy your day. God bless. Happy birthday, Mami N! I'm so grateful for your guidance. I always appreciate how you simplify everything and make every challenges manageable. My wish for your birthday is good health, peace, and joy and happiness that you always deserve. Happy birthday po, Mami N. We are so grateful po to have you and for all the lessons that we continue to learn from you. I pray for your long life, good health, and more strengths to inspire others po. Enjoy your day! Hi, Mami N. Happy birthday. I just want to say thank you for the wonderful lessons that you've shared. Enjoy your day. 3 words: trust, wisdom, and generosity. Thank you for this, Mami N. Cheers to Project Prosperity and have a happy birthday. From the bottom of my heart, my wish for you is, of course, long life, good health, and I hope you continue to inspire, change, and touch more lives. Happy birthday, Mami N. Wishing you more blessings, impact, and joy this year. You deserve it all. Happy birthday. We love you po. Oh, thank you very much, team. Grabe. Grabe naman yung ginawa ninyo surprise. Grabe. Thank you so much. Thank you so much. Yan. And thank you for the people who are really here, no, na talagang who came to join us dito sa ating birthday Q&A natin. Yan. So, thank you. Miss Madi, tuloy na natin. Baka meron pang mga questions. Okay po, Mami N. Okay po, before we proceed po, Mami N, meron pong nag-send na tanong po dito at ganito po yung concern niya. Kailangan ko pa pong bantayan ng team ko para kumilos. Parang laging umaasa sila sa akin. Paano ko po kaya maayos ito? Yun po. No, so, ang question is, paano ko maaayos yung aking team at dapat hindi ko na sila kailangan bantayan? No, mahabang proseso yan eh. No? Hindi ko alam kung anong pangalan nung nag-send dyan. So, halimbawa, ang pangalan niya ay si Malu. Let's just call her Malu. So, si Malu, na-frustrate na dahil kailangan niyang bantayan bago kumilos. Well, ang employees, believe it or not, no, ang dami nang dumaan na empleyado sa aking kamay in the last 40 years. Ang alam ko is ang mga tao hindi kailangan bantayan dahil everybody wants to do a good job. Okay? So, kaya lang hindi nila alam kung they're doing a good job or not kasi wala tayong binibigay na feedback. No, pag nagkakamali, pinagsasabihan natin, sinesermonan natin, kung minsan sinasilent treatment natin, pero kung may nagawang mabuti, hindi naman tayo nagte-thank you, hindi tayo nagpe-praise, kaya hindi nila alam kung tama ba yung ginagawa nila, kung napapansin ba natin yung mga ginagawa nila. Kaya, kapag wala tayo, hindi sila kumikilos. No? So, the best thing to do there actually is to have KPIs. Tinuturo natin to sa ating course na Team na Marunong. So, if you are interested, that's something that you can join, no? Team na Marunong na course. Or, if you would want to just buy the book, you can buy the book na yung ating book na Grow Your People Pinoy. Okay? So, dito sa libro na to at saka sa course na to, tinuturuan natin yung business owner na magkaroon ng way para ma-measure yung performance ng kanilang mga tao. In fact, sa aking experience, hindi tayo kailangang nakabuntot eh. Hindi tayo kailangang mag-measure. Kung clear sa kanila kung paano natin sila mini-measure, they can measure themselves.
Okay? Yung aking anak, yung aking youngest son, meron siyang business na ang nangyayari doon, mga kanyang mga tao ay mga video editors. The video editors do the QC, the quality control. Pag binigyan sila ng criteria kung paanong pag-QC ng kanilang output, kaya nilang i-QC yung kanilang sariling output because everybody wants to do a good job. So I just want you to remember that. Kanina napag-usapan yung mindset. Ang mindset is, ang tao ko kailangan kong bantayan. Yun ang mindset na hindi nagwo-work. Pero kung ang mindset natin ay pwede nating baguhin at sabihin natin na lahat ng tao natin ay gusto nilang mag-succeed sa kanilang trabaho. Hindi sila nag-e-enjoy ng papetiks-petiks lang. Kasi mas mag-e-enjoy sila kung alam nila na yung kanilang ginagawa ay may saysay, kung yung ginagawa nila ay nakakatulong sa mga customers, sa mga taong tinutulungan nila. So yun, key performance indicators. Yun ang importante. Ano yung mga dapat kong gawin? Bawat isa sa mga employees natin, kung alam nila kung ano yung dapat nilang gawin at ano yung makukuha nila kung ginawa nila yon. Ano yung kahit na simpleng kahit na simpleng mataas na grado lang, kahit na simpleng maybe a gift or a certificate na magkano lang yun, papel lang yun eh. But it means a lot to them kasi ang ibig sabihin nun ay na-appreciate natin yung kanilang ginawa. So, doon sa nagpadala na tinawag natin Malu, sana Malu nakatulong ito. Look at KPIs, but if you want to learn more again, Team na Marunong is the course that you can join. Actually, it's an accountability group or 3 months accountability group yan. Or you can just get the book from our TikTok store. Grow Your People, Pinoy. Yeah, Miss Maddie, okay na ba yun? Important answer po. Next po, we have po si Sir Barry Ogod po. Sir Barry. Right? Hello po, Mami N. Happy birthday po. Rinig po ba ako? Oo, loud and clear, Sir Barry. Thank you po. Yung concern ko lang po, mula po noong na-employed po ako, medyo baon pa ako sa utang, naisipan ko pong magnegosyo. Ngayon ang problema ko po, okay na po yung flow ng negosyo ko, kaya lang po yung oras ko, hindi ko masyadong maibigay kasi paggabi nagpa-part-time pa rin ako. So hanggang ngayon, 4 years na po, wala po akong inipon pero may mga product po ako na gawa ng gawa. Pero ang tanong ko po, ano ba mag-resign po ako? Kaya lang po, may utang po ako kung mag-resign ako, baka matakot ako na kunin doon sa income ng negosyo at hindi ko kayang bayaran. Ano po ba pwede kong gawin? Kasi until now, Mami, hindi pa ako nakatipo ng ano ko. Pero napansin ko maraming product akong nabubuo at saka binibigay doon sa mga sari-sari store as consignment po. So yun lang po yung tanong ko po. Thank you po. Okay, thank you sa question mo. So Barry, si Barry ay nagtatrabaho, meron kang full-time job, tapos parang nagpa-part-time ka na yung pagpa-part-time mo, yun yung gumagawa ka ng products na pinapa-consign mo. Hindi po, Mami. Part-time pa po ako, nagtuturo pa po ako from 5 to 9 ng gabi. Yung product ko po, Saturday at saka Sunday lang po, o kaya ulang pasok. Okay, so may part-time pa, may full-time job, may part-time, yes, tapos may products pa. Alright? Okay. So, ang question doon, bakit ka nagkautang-utang? Kasi... Yun po, kasi teacher, puro utang po. Oo. Kasi, ang root cause niya, alimbawa, nakita mo yung puno, kahit na if there is a tree na nagkakaproblema, kahit na anong gawin mo dun sa tree na yon, sa punong kahoy na yon, kung hindi mo natitreat yung root cause, yun yung nabubulok na ugat sa baba, sa ilalim ng lupa, hindi gagaling yung tree. Okay? So, ang question dyan, ewan ko kung willing kang i-share, pero paano kang nagkaroon ng maraming utang? Yon. Halimbawa, nagkaroon ka ng maraming utang, for example, dahil hindi mo, okay, eto na lang, hindi kasi ako pwedeng mag-guess kung paano ka nagkaroon ng maraming utang. Pero meron akong kaibigan na nagkaroon siya ng maraming utang dahil, first of all, mahilig siyang bumili kung ano yung uso. Alright? So, bumibili siya ng kung anong uso, tapos nag-umpisa siya ng negosyo.
nung nag-start siya ng negosyo, nakita niya ay kumikita, may income. So, bago pa niya mabenta yung lahat ng products niya, bumili siya ng mga kung ano-ano. Bumili siya ng magandang damit, bumili siya ng magandang kotse, yan. No? Kaya instead na makabayad siya sa utang niya, anyway, kampante siya na meron naman siyang kinikita. So, ang ginawa niya, sige, kakayod ako. I will open 1 store, 2 stores, 3 stores. Ang hindi niya nakita is ang root cause ng kanyang utang is yung kanyang belief system na uunahin niya yung kanyang katawan kung ano yung gusto niyang bilhin. So, habang lumalaki yung negosyo niya, lumalaki yung kanyang appetite sa paggastos. Nagpatayo siya ng bahay, na meron pang garden, bumili ng maraming orchids, tapos bumiyahe, no? Bumiyahe na, syempre, sa lahat ng mga bagay na yon, lalong lumalaki yung utang niya. To the point na hindi niya alam, first of all, na yun yung root cause. Na instead of focusing on the root cause, ang ginawa niya, mas kumayod siya ng kumayod. Pero at the end, naubos din lahat. Kasi kinain ng utang yung kanyang lahat, yung kanyang mga negosyo. Ang dami niyang negosyo noon, no? Meron pa siyang department store, meron pa siyang kung ano-ano. So if you will address the root cause, is yon, hindi niya mapigilan yung sarili niya na bumili ng mga bagay na hindi naman siya necessity. Kaya balikan natin yung sinasabi mo, Barry. Ano ang root cause? Hindi mo kailangang i-share, no? Ang solution dyan ay hindi mag-racket, kundi identify kung bakit ka nagkaroon ng utang. At since kumikita ka naman, bakit hindi mo nababayaran? Tapos, bakit kailangan mong magtrabaho ng napakadaming work, no? Meron ka pang pagtuturo, meron ka pang kung ano-ano. Kasi hindi makakayanan ng family, ng katawan mo yan. Darating ang oras na sasabog yan lahat. Especially pag ang natira niyan ay yung sarili mong health. Kaya, go back to the root cause. Saan napupunta yung pera? At anong paniniwala yung naglalagay sa iyo dun sa ganong sitwasyon? Next, another thing na may narinig ako na sinabi mo. Gumagawa ka ng pero binibigay mo sa tindahan as consignment. Patay yan, patay na solusyon. Hindi pwedeng magbenta ka ng products na consignment. May utang ka na nga eh. Tapos mangungutang ka para gumawa ng products na iuutang rin sa iyo. Kahit na malaki yung kikitain mo, hindi yan feasible. Ang importante ay gumawa ka ng products na babayaran ka ng cash. Anong product ang ginagawa mo, Barry? Ano po, Mami, mga fermented po, kaya po ginisang alamang at saka yung mga spiced vinegar po, chili garlic po. Alright. So, yung mga bagay na yan, sino ang magbabayad sa iyo ng cash? Minsan sa isang buwan po, Mami, nag-collect po ako ng tungkol po sa mga tindahan. Yeah, pero saan ka pwedeng magbenta ng cash? Yun nga yung problema ko, Mami, hindi pa ako paano i-market po na cash. Wala ka na kasing time na mag-isip, Barry. Wala ka na kasing time mag-isip dahil sobrang yung food mo, no? So, maybe you can think of other products na pwedeng ibenta ng cash. For example, kung mag-iintrega ka sa mga restaurant na gumagamit ng products mo, yung mga fermented mo, no? So, meron bang restaurant na bibili niyan sa iyo? Alright? Na sigurado kang hindi consignment, kundi o-orderin nila tapos meron kang fixed time na babayaran ka. So, yun ang question. If not, maybe you can create other products. For example, pwede kang gumawa ng, halimbawa, let's say, kung marunong kang mag-bake, for example, you can make cakes. Tapos, intriga mo sa mga coffee shops, sa mga canteens. Yung pwedeng kainin ka agad para pwede kang mabayaran ka agad. Kasi yung mga sinasabi mong fermented products, hindi yan necessity, hindi yan talaga tatakbo. Parang pag may sobra lang na pera yung tao, bibilhin nila, no? Yung mga chili oil, yung mga ganyan, pero hindi yan talaga kailangan.
So, think of products, Barry, na pwede mong gawin na that you can turn to cash right away. Okay? A very, very simple business na nakita ko, no? Yung barbecue stand. Yung barbecue stand, sa labas lang ng bahay, no? Hindi ko alam kung kaya mong gawin to, ha? Pero I just want you to think of the concept. No, yung barbecue stand mo, magkano lang ang puhunan yan? Siguro malaki na yung 5,000. Yung lutuan ng barbecue, tapos yung karne, tapos yung steak, no? Pag bumili ka ng 1 kilo, bukas, meron ka ng 1.5 kilo. Kasi yung kitaan ng barbecue is cash kaagad yan, no? Pera na kaagad yan. Kaya bukas, lalaki na instead of 1 kilo, 1.5 kilo ng kaya mong bilhin. Tapos, the following day, more na. And more, and more, and more. Alright? Now, if you have one barbecue stand, and you are making for every month, kumikita ka lang, let's just say, kumikita ka lang ng 5,000. Pag meron kang 10 barbecue na stand lang, barbecue stand, 10 barbecue stand, kikita ka na ng 50,000. Diba? 5, simpleng math, 5 times 1,000. Kaya, ang kailangan mo, kung babad ka sa utang, ang kailangan mo ay products that you can turn into cash right away. Hindi yung ipapa-consign. Alright? Kasi bibili ka pa ng bote, bibili ka pa ng kung ano-ano. Lahat yan merong MOQ at tulog ang pera. Hindi mo afford na magpatulog ng pera. Turn your product into cash as soon as possible. That will be what, yung dalawang bagay na yon, no? First is, alamin mo kung paano kang nabaon sa utang. Alisin mo yung root cause ng iyong utang. Second is, huwag kang gumawa ng product na kailangan mong ipa-consign kasi tulog ang pera dyan. No, look for something that you can turn into cash right away. Meron akong isang client na yun yung ginawa niya. Barbecue stand lang sa labas ng bahay niya. So, yun, ang bilis niyang nakabayad ng utang. At ngayon, ano na siya, progressive na yung kanyang business. No? Sa baryo lang ito, hindi to kailangan nasa mall ka o nasa lugar na napaka-bongga. No? Sa kanto-kanto lang. Yun. Sana nakatulong pa. Okay, maraming salamat po, Mami. Happy birthday po ulit. Thank you po. Okay po, Mami N. Before we move forward po sa next, Mami N, meron po ditong question, tinype na lang po niya, si Sir Ryan Dale Alberto, and nandito pa din po siya. Ang question na po is, what is the best business that you can recommend po during this time of crisis in our country? Ayun po. Ang question ni Ryan ay, ano yung best business na pwede kong i-recommend sa oras ng crisis? Alam mo, walang best business eh. No, hindi ako naniniwala diyan. Sa internet, maraming nagtatanong, no? Ano po ang patok na negosyo? Sa YouTube, pag pumunta kayo, maraming video na ganun. Patok na negosyo sa 2025, patok na negosyo sa 2026. Hindi po totoo yan. Alam nyo, ang ginagawa ng mga gumagawa ng mga patok na negosyo, nakikinig lang sila sa mga bali-balita, pero tanungin niyo sila kung meron ba silang negosyo. Promise, wala, no? Madaling magsabi na may patok na negosyo, pero hindi po totoo yan. Dahil ang patok sa akin ay hindi patok kay Madi. Ang patok kay Madi ay hindi patok sa iyo. Kaya iba-iba, no? So, in the case of the person who loves to bake and who can really bake very, very well, yun ang patok sa kanya. Alright? Yun. So, patok ngayon, magbenta ng electric car. Kaso, kaya mo bang magbenta ng electric car? Di ba? So, kaya wala talagang patok na negosyo sa time ng crisis. Wala rin patok na negosyo sa kahit na kailan. Ang importante ay calling mo ba siya. Kaya nga sinasabi na merong Discover Your Business Calling na libro. Yun yung sinulat ko na book, no? Asa na? Ito, yan. Yan nandito. Yan. Discover Your Business Calling na libro kasi kailangan mong pag-aralan kung ano yung meron ka, no? Kung saan ka magaling. Ano yung kailangan ng mga tao na yung kagalingan mo ay yun ang makakapag-provide ng kanilang pangangailangan. At kung willing ba silang magbayad sa kaya mong i-provide. Kaya I'm really sorry
Ryan, wala akong pwedeng isagot sa iyo specifically kung hindi ko nalaman, kung hindi ko kita natanong sa history mo. And kung i-interviewin kita, minimum 2 oras hanggang 5 oras bago tayo makakapag-identify kung ano yung patok na negosyo para sa iyo. Ngayong krisis at kahit na walang krisis. Yan. No, sana nakatulong, Ryan, ha? Okay po. Thank you po, Mami N. For our next naman po, Mami N, we have Miss Angelica Pulobong po. Nandito pa po siya. Hello po. Good afternoon. Miss Angelica. Hello, good afternoon po, Mami, and happy birthday. Ano po, what you said po before po tayo formally nag-start, it struck me yung sinabi niyo po na iba ang takbo ng utak ng babae sa mga lalaki. And I feel guilty kasi halos every time na may problem po sa business, tinatago ko yun sa husband ko, or if not, I try to solve it on my own bago ko po sabihin sa kanya, kasi yun nga po, alam ko na gusto niyang tumulong, pero may mga incidents po na hindi niya rin po alam kung paano siya makakatulong, kaya it translates to init ng ulo. Ayun. And now po, konting background lang po, may 2 po kaming business, so it's a coffee shop, coffee roastery, tsaka maliit po na hotel. And ngayon po, may 5 po kasi akong anak. Kaya medyo, at 3 months pa lang po yung bunso namin. Kaya medyo magulo pa po ang hormones at ang utak po. So when it comes to businesses po, alam ko po kung ano yung mga kailangang gawin. Pero yung dilemma ko po is, hindi ko po magawa-gawa. Kasi between juggling businesses and motherhood and being a wife, the household, and also trying to squeeze in time for myself, sa dami po ng kailangang gawin. Madami pong naumpisahan pero wala po ako talagang natatapos. Hindi ko po alam kung paano mag-focus. So I would like to ask po for your wisdom kung ano po yung mga pwede nyo pong i-advise. Ito nga po, may anak pa. Kung ano po yung advice nyo dito sa season po na kung nasaan kami. Yun po, businesses, 5 children. And ano po kasi kami, I've grown up in a traditional business family. So, wala rin pong makapagbigay ng maayos na advice, and wala po rin akong nakakausap na pwedeng mag-mentor sa amin dito. So when I saw your post po na ask mommy and anything, kako, it's a nice opportunity kasi hindi lang business person, kung hindi babae din, nanay din. Yun po, mami, pa-advice po. Yeah, sige. Okay, thank you so much, Angelica. No? I really feel you kasi 5 rin ang anak ko. And aking 5 anak ay puro angel. Wala lang akong Angelica, meron akong Angelico. Meron akong Angela, Angeli, Angelo. Yan. Lahat sila angel. Okay. Ang first question ko is, ang husband mo ba kasama mo sa negosyo? Nagwo-work po siya full-time sa isang company, and most of the days po wala po siya dito kasi sa ibang province po siya naka-assign. Weekends lang po siya nandito. Okay. So thank you for that, no? So which means na merong siyang stable income. Yes po. So pero hindi kaya niya ba kayong buhayin na siya lang mag-isa, na hindi na kailangan ng negosyo? Noon po, yes. Pero nung lumaki po yung pamilya, lumaki yung pangangailangan, may mga mortgages po kami and everything. So, kailangan din pong umayos ng mga negosyo. Kailangan ko pong maayos ang mga negosyo. Right. So, sabi mo meron kang hotel and coffee roastery. Isang location lang ba yan? Magkaibang location po, pero same town po. Oo. Ang question ko nga, bakit ka pumasok sa dalawang business? Well, initially po, mami, sa coffee business po kami. Then, since may mga privileges po si husband na like pwede siyang ma-approvean po siya ng mataas sa
pag-ibig, for yung mga house loans and everything, naisip po namin na since nasa hotel din po yung background ko po before, magpatayo rin po kami ng sarili po naming maliit na hotel. Ayun po. So instead po na mag-loan na pang bahay lang, yung ginawa po namin is apartments for rental tapos hotel po. So doon po kami nakatira sa isang unit para parang self-liquidating po yung business para mabayaran po yung mga mortgage po namin. Okay, so anong struggle mo? Ang struggle ko po ay yung sarili ko po, I feel that yung problema po is not really the businesses, pero ako po yung problema sa negosyo. On how I would manage my time and energy to work on everything po. Yeah. So, how many employees do you have? Sa coffee business po, we have 4. Sa hotel business po, isa lang po. Kasi hindi pa po kami ganun kalakas. And at the same time, we also have my parents na nakakatulong po sa pag-alaga po ng kids. So, supposedly po parang hindi na po ako dapat hirap to do some things, pero ang hirap pa rin po talaga. Oo, bakit supposedly hindi ka hirap? Hirap talaga, dalawa yung negosyo mo no? Just to share with you, kami dati ang dami naming negosyo, 5. Kasi sabi namin, ay eto kulang to, no? May problema tong negosyo 1. So, mahina ang benta. So, siguro itong negosyo 2 will be better. Tapos, kung okay na yung negosyo 2, iiwanan na namin yung negosyo 1. Pero hindi rin. Kaya, naghanap kami ng negosyo 3, negosyo 4, negosyo 5. Kaya ako, 5 yung anak ko, pero 5 yung pinapatakbo ko. Ang kagandahan lang is yung husband ko, nasa business din. So, parang focus sa business at nahiwalay namin yung aming job responsibility para matutukan ko yung one side, matutukan yung another side. But yet, 5 businesses is not a joke. Kaya eventually, the solution was to sell off or to close down the businesses. Yung iba sinara namin, yung iba napilitan kaming isara dahil sa pandemic, which turned out to be a blessing. Kaya ngayon, nakafocus kami sa isang negosyo lang, which is the jewelry store. And yung jewelry store na yon, nag-copy-paste kami to the point na there are now 28 stores. Wow. For you, mahirap yung dalawang negosyo. Hindi ko alam kung pwede ka pang makaalis dyan kasi mas madali yung isang negosyo na lang na ika-copy-paste mo ng madami. For example, yung sinabi mo na hotel, since yan naman ang gusto mo, yan din ang makakatulong sa iyo at dahil nakakapag-loan ka, then maybe that's the thing that you can focus on. Okay? This is not only for Angelica but for everyone who's watching, no? Yung thinking, yung mindset na marami akong negosyo, therefore magaling ako, hindi po totoo yan. Kami po, yan ang iniisip namin dati, pero mali. Now, the best thing to do is to have one business, make it work very well, and then duplicate. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. So, tulad ni Jollibee, nag-umpisa siya, burger store. So, nagkaroon siya ng hundreds of stores bago siya nag-isip na magbukas ng Greenwich, yung pizza. Okay? Pero nung hindi pa niya na-stabilize yung Jollibee, hindi siya nagbukas ng ibang tindahan. If you look at the history of Jollibee, talagang isang tindahan lang, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Kasi winning na yung formula. But you have to bring your business to the point na meron ka ng winning formula para madaling i-copy-paste. At kung pwede, copy-paste sa buong Pilipinas. So yung maliit mong hotel, Angelica, pwedeng mag-umpisa yan sa maliit na hotel, pero kung nakikita mo naman na pwede siyang i-copy-paste sa iba-ibang baryo na malapit sa inyo, sa iba-ibang cities, and so on and so forth. No, I have a client who started his store in Dumaguete. Okay? Tapos nagkaroon siya ng another branch sa Dumaguete. Copy-paste. Ngayon, inaayos niya yung sistema dahil lalabas na siya ng Dumaguete at magbubukas na siya ng another branch which is in another city near Dumaguete. Ganon ang pag-grow ng business.
focus on one that you can do really, really well, better than anybody else, and then do copy-paste. Yan. And more kasi pag halimbawa, 5 yung tindahan mo, gagawa ka ng marketing campaign, isang marketing campaign lang. Samantalang kung 2 yung negosyo mo, kahit na same city, 2 marketing campaign yan. Kaya 2 problema, 2 training program, nakakapagod. Lalo na pag meron kang 5 anak, tapos mag-isa ka lang at yung husband mo ay merong full-time job. Mahirap talaga yung ginagawa mo, Angelica. So, I'd like you to think about it, no? Kasi at the end, when we are in business, ang importante lang naman is kumikita tayo eh. We are making money. So, why can we not make money sa copy-paste na business kaysa doon sa maraming iba-ibang negosyo? You'll have to make the decision kung saan, alin ang pwede mong i-let go. That will buy you more time to focus on, and that will also help you have opportunities to easily multiply it. Nakatulong ba, Angelica? Opo. Thank you po. Thank you. Okay po. Mami Ann, before we proceed po, meron pong nag-message sa atin ngayon sa Facebook page po if tumatanggap pa daw po kayo ng coaching client. Okay. So, yung question at kung tumatanggap ng coaching client, medyo maselan na ako ngayon sa pagtanggap ng coaching client. So, what you can do, no, if you're interested to be my coaching client is you can apply for, go hop on a free clarity call sa aking team na si Coach Romel. So, Coach Romel will interview you para malaman kung fit ba tayo, kung talaga bang makakatulong ako sa inyo o hindi. Ayokong masayang yung oras nyo, ayokong masayang yung pera ninyo sa pag-invest sa coaching program. Pero kung tatanggapin ko kayo as coaching client, I want to be sure that I will be able to help you double the size of your business or maybe grow your business to 10 times. Dahil yun ang gusto kong mangyari para sa inyo. Nakita niyo naman kanina may mga nag-greet sa na clients, no. So, I really take care of my clients. I want the best for them. Kaya hindi ako basta-basta tumatanggap. But kung fit tayo sa isa't isa, then let's go. Because I know I will be able to help you. Asan na? Nandyan ba yung ating link? Pakipost yung Nandiyan na po. clarity call. Dito na po siya, ang link. Alright. So, next question. Next po, Mami Ann, we have, last si Miss Jane Shekar po. Si Jane. Ayan. Hello po. Okay na po. Yes po. Loud and clear na po. Tell us about your business and the question that you have. Yes po. Happy birthday po, Mami. And may photo and video editing na business. Nasa nasa Butuan. Tapos, yung concern ko po is, parang since 4 years na, yung same clients pa rin, tapos hindi siya nag-scale, pero yung income namin bumababa kasi affected kami sa AI. But the salaries tumataas, yung expenses namin tumataas, especially ngayon, yung mga components ng computer tumataas. So we are kind of suffering sa baba yung income tapos taas yung expenses. Pero naman po, hindi po. Parang yung income namin, medyo lumiliit yung margin. Okay pa naman siya kaso lumiliit siya. So, kasi ako kasi, I think yung problema ko is that for 2 years now, parang naghahanap po ako ng, yung focus ko nasa ibang direction kasi parang naghahanap ako ng alternative business kasi I was scared na baka mawala yung business ko now tapos wala akong ibang source of income. So, I think yung problema ko. For 2 years now, parang naghahanap ako ng business. Wala naman akong parang na-start na iba. Yun siguro because of funds constraints then. Tapos I cannot, parang hindi ko ma-make up yung mind ko if I really should start something or I just focus on this, what I have now. Pero di ba yung isa kasi parang nag-worry din ako baka mawala due to AI. I mean, I don't know if nag-guess niyo po ako. So yun yung problema ko. I totally get you, Jane, no? Dahil my son also is in the video editing business. So, ang client mo ba ay sino?
Nasa stage po, most sa clients po, nasa stage, parang business to business po yung na, Ano yung negosyo nila? Anong klaseng negosyo? nasa wedding industry po sila. Sa web industry sila. So, nababawasan ang clients mo or pareho lang? Actually, same since 4 years, same pa rin yung client ko from then to ngayon. Kaso lang, recently, nagbaba sila ng, may clients kami na binabaan yung rate namin kasi may AI na daw. So, we cannot say no kasi natakot din kami baka mawala. So, ano yung, kahit na may AI, ibig ba sabihin, binawasan nila yung trabaho ninyo? Actually, parang kasi it's like, hindi naman kasi nabawasan ng gusto, pero they feel like, pero sa amin ganun pa din almost the same. Sa kanila kasi parang mas madali, pero sa amin that we do QA, parang the same pa rin. Kasi I don't know, no? Ang alam ko is AI will never replace people. Sure, meron kang AI tools, di ba? Mas madali ang trabaho ngayon. So, kaya the faster you learn about AI tools, the better you will be. Kaya supposed to be, kung talagang you are using AI very well, you should not be having the same pagod. In other words, kung marunong kayong gumamit ng AI, instead of 3 video editor ka meron, 1 video editor na lang kasi meron kang binili na tool. Ilan ang video editors mo? 40 po sila. 40 pala eh. So, 40 people using AI, actually you can reduce the number of people. You can reduce the number of people and use AI and produce the same thing or even faster pa nga. Alright? So, ang question doon is, I think, no, it is your fear which is affecting you. Alright? So, kung gusto mong maghanap ng negosyo na hindi magiging affected ng AI, parang imposible because lahat ngayon ay magiging affected na ng AI. So, the best thing to do is to really learn AI, learn how to leverage AI so that you can move faster, you can work faster with less people. Alright? So, yung sinabi nila na binawasan nila yung iyong rate at natakot ka naman dahil nga may AI, ang question is, umalis ba sila? Kaya ba nilang gawin yun? Kasi kailangan mo rin ng tao to have AI. So, baka nag-bluff lang sila at kumagat ka naman. Next, kung ang AI ay sobrang laki ng nagagawa sa wedding industry, maybe it's time you look at other industries as well. 'Di ba? May mga industries na, kasi ganito, tulad ko, no? I am a content creator. Alright? I use AI in order to help me create scripts. May mga ideas ako. We would list down yung aming ideas, pero pinapa-refine namin kay AI. Pabilis ngayon yung trabaho namin. Tapos, yung pagsulat lang ng email, maglalagay lang kami ng ilang pointers, ipaprompt namin si AI. Mabilis. No? So, my team is able to produce more and faster now with AI. So siguro kung hindi, ngayon ang team ko 5 kami, no? Pero kung halimbawa walang AI, siguro 10 kami. But because of AI, there's just 5 of us. But there are things that hindi ma-replace tulad ng videos ko, no? Yung editing mas madali ngayon dahil nga meron ng AI. But then, yung pag-deliver, ako pa rin. Pag-record, ako pa rin. No? So there are things that AI can do, but there are things that AI can never do, which is to replace me. No? So AI will give suggestions, pero at the end, yung experience ko ang ilalagay ko on top of AI to make things better. Kaya even if you and I are using both using the same AI tool, pero yung product ko ng magagawa ko and yung product na magagawa mo ay iba dahil yung aking experience ay iba sa'yo. Do not be afraid of AI. AI will never replace you. What you can do is to learn as fast as possible about AI, kung ano yung meron doon. Harapin mo siya, huwag kang matakot. Alam mo ba na merong isang website na ang pangalan is There's an AI for That? There's an AI for that.com. Research on that because if you subscribe to that, every day you will get an email telling you what is the latest na nangyayari sa AI.
Then, because we are using AI very, very well, and I don't think we will be I don't think dahil sa AI mawawala si Mami N at yung mga videos ng pagtuturo na ginagawa niya. Tulad nitong usapan natin, walang AI ito. No? So, wag matakot sa AI, leverage on AI, and then try to identify industries that are not affected by AI. Halimbawa, kung talagang gusto mo wedding, di maghanap ka ng mas maraming clients. Huwag kang magtiyaga dun sa mga clients mo lang. Kung in-undercut ka, di maghanap ka ng iba. Tapos yung mga nag-undercut sa'yo, drop them for people who are willing to pay high. So the challenge for you is to identify other clients who will be able to appreciate what you can do for them. Okay. Nakatulong ba? Helpful? Yes po. Thank you so much po, Mami N. Miss Maddie, meron pa? Meron pa po, Mami N, but to give you a heads up lang po, malapit na pong mag-5. Oo nga. Okay. Marami pa ba tayong dito sa sino pa ba? Ang dami. Wala na ba? Let's Meron just pa pong isa dito si Sir JB Castillo po. Sige. And other questions. Sige, let's have JB. Mrs. JB. Miss JB po. Oh, Miss JB. I'm sorry po. Mrs. JB. Hello, Mami N. Happy birthday po. Thank you, JB. Opo. Mami N, I'm in travel and tours business po. Opo. And may nag-reach out po sa akin na under government po na agencies. And nag-try po sila ng service ko through airline bookings and nagustuhan po nila yung service namin. And first time ko po kasi mag-cater ng government agencies. So, any insight po sana kasi gusto na nilang mag-signing of MOA po kami. Alam ko na depende kasi sa government agencies, no? So, I think if you deal with government agencies, they really go for yung field jets na kailangan meron po. Meron kang doon, lisensya mo, accredited ka doon. So, hindi ko kasi alam depende kasi sa agency. May mga agency na kailangan malakas ka. So, ang question doon is, malakas ka ba? So, I do not know. So, kasi sometimes kung malakas ka, pwede ka nilang tulungan kahit na kahit na merong bidding, they are able to. Kasi bidding talaga ang kailangan pa government agency. Pero, meron namang mga government agency na pwede kang tulungan ng mga tao kung may kilala ka sa loob. Yan. No? So, although dinidiscourage yan ng gobyerno natin, pero let's talk about reality. Meron pa rin mga ganon. Meron pa rin pag meron kang kakilala na si-circumvent nila yung mga details na kailangan mong i-comply. So, yung mga specs na hinihingi nila. So, yun. At the end, mas kasi pag private, mas kahit na sa private meron din yan, pero more so sa government. Yeah, you really need to know who you are dealing with. Okay, sige po. Thank you po. Okay, so that's the last one. Asa na Miss Maddie? Okay. More question pa po, Mami N. Meron pa po dito, tatlo po actually na question from Facebook naman po. Sige, let's go. Let's do it. Okay, sige po. From Jane C. Galvante po. Ang sabi po niya, hello po Mami N, housewife po and may mga winning recipe. Nagbebenta na po ako sa mga kakilala at sabi, pwede na pong magbenta. Question, how to start po sa kagaya ko na walang idea sa pag-start ng business? And nire ko po, Mami N, na pwede akong magpa-mentor para mag-grow. Ayan. Pwede kang magpa-mentor. No? Marami namang mentors dyan. The best way is to really go to DTI, no? Lalo na pag wala ka sa Manila, no? Department of Trade and Industry. Lahat ng branches sa buong Pilipinas ng Department of Trade and Industry, meron silang negosyo center. So, pwede kayong magpatulong doon. They will help you set it up. Alright? So, kung kailangan mo ng mentor, meron din, bawat isang lugar, meron silang mga mentors. Tulad ko noon, nung nasa Zamboanga pa ako yung isa sa mga mentors ng DTI Negosyo Center doon. So, anytime na merong gustong magpa-mentor sa akin, tumutulong ako. But since I'm now in Manila, I'm no longer there, medyo mahirap na.
no? So I'm sure you will have mentors na pwede mong lapitan, lalo na if you're just starting. Ako ngayon kasi, the people I'd like to help are people who are already in business kasi walang tumutulong sa kanila, no? Yung mga nasa negosyo na 3 years or more at hirap sila dahil marami silang gustong marating kaya lang walang mentors na masyadong nakakatulong sa kanila. No? Pero yung pag-uumpisa, naku, ang daming mentors niyan. Kahit nasa DTI mismo, maraming makakatulong sa iyo. So, winning recipe, I suggest kung marami kang winning recipe, don't give all the recipes at malulula yung mga tao. So, just focus on 1 or 2 recipes that you will get very, very well known for. No, kung titingnan mo yung mga well-known na mga restaurant, ilan lang yung recipes nila. Like for example, na yung aristocrat na talagang hindi pa kayo tao, aristocrat na yan. No? So yung kanilang chicken barbecue with Java rice, yun ang talagang yamado. Yes, they have other products, pero yung winning nila na recipe ay iilan lang. No, if you go to Mary Grace as well, no, one of the restaurants na talagang napakagaling, no, halos sa lahat ng city nandoon na sila. So yung kanilang ensaymada at saka yung kanilang the mamon, those are the winning recipes. So identify the winning recipes at hindi mo kailangang introduce lahat. No, ang question lang is yung winning recipes mo, sino ba ang may gusto niyan? Sino ba ang bibili niyan? Doon ka mag-uumpisa sa tao. Who are the people who you want to serve? Yan. No, nabanggit ko nga, halimbawa meron kang cake o kaya isang klaseng pie na ang galing-galing mong mag-bake, winning recipe. Pwede kang lumapit sa mga coffee shops. Kasi ang coffee shop naman, coffee lang yung kanilang strength eh. Hindi naman sila bakers. No? And too much hassle for them to learn how to bake. Tapos to keep a baker just to bake a few products. Yung mga maliliit na coffee shop. So they would rather that mag-entrega ka tapos you collect after siguro 1 day or 2 days pag nabenta na nila yon. So stick to the winning recipe na iilan tapos i-mass distribute mo. Pag meron ka ng malaking customer base, then winning talaga yung recipe, then probably you can start having your own little store na yun lang. No, kasi makikita mo naman kung sino yung mga taong bibili sa iyo. Focus on the customers that you can serve. Always start there. I hope nakatulong. Okay po. Adi. Thank you po. Next po naman from Mugs Place po. Ang sabi po niya, hello po Mami N, happy birthday. Pwede po ba mag-ask what to do sa mga employees na nagkaka-problema ka? Ang sister-in-law, very insubordinate. Then, ang mechanic palagi naka-cellphone kahit alam niyang nakikita sa CCTV. Medyo mahirap kasi maghanap ng mekaniko kaya kami ang nag-a-adjust. Yung sis-in-law, hindi matanggal-tanggal kasi kapatid. Ayun po. Oo, ganun talaga ang buhay, no? Kaya ang tinuturo ko talaga is never hire relatives. Kasi kapag nag-away kayo, hindi kayo nagkasundo at hindi sila sumunod sa mga patakaran, aalis yun, masama ang loob, sisiraan ka pa sa buong family. Ang mangyayari, pati mga anak mo at yung mga anak nila, magkaaway dahil sa tinulungan mo lang sila na magkaroon ng trabaho. So since nandiyan na yung sister-in-law mo, wala akong magagawa until such time na mag-agree kayong mag-asawa kung paalisin nyo siya o hindi. Pero masakit yon. Kaya it's difficult kasi nandyan na eh. No, yung mekaniko naman, talagang malaki ang ulo nila kasi kahit na sino, hindi lang yung mekaniko. Kasi alam nila na kahit na meron kayong rules and regulations, hindi sila tatanggalin. Babalik ako dun sa kaninang tanong ko. Ano ba ang future ng mekaniko na yan sa inyo? Kasi kung minsan ng mga employees kaya sila pasaway, kasi feeling nila kayo lang yung yumayaman, kayo yung kumikita, sila yung nagpapawis, sila yung nagtatrabaho. So, paano ninyong maipapakita sa kanila na, hey, we are in this together, kung okay ang magiging negosyo namin, pati buhay mo magiging okay din. Alam nyo ba kung anong pangarap ng mekaniko na yon? Alam nyo ba, ano yung gusto niyang marating 5 years from now? Ano yung kanyang personal dreams? At alam nyo ba kung paano nyo silang matutulungan
para ma-reach nila yung kanilang dream. And another question is, alam ba nung mekaniko na yon na makakatulong kayo, na nasa puso ninyo na makatulong sa kanila para ma-reach nila yung kanilang dream? Kasi kung hindi, wala talaga kayong magagawa dahil you are at the mercy of that mekaniko. Pag umalis siya, sarado yung negosyo nyo. Pero pag ganyan naman siya ng ganyan, then lahat ng mga employees nyo, hindi nyo na rin masisita. Dahil siya nga, ganyan pinagbibigyan ninyo. So, medyo tricky yung problema mo, no? Meron akong isang coaching client na ganun yung kanyang problema. Meron siyang salon, no? Iba naman to na merong salon, na merong hairdresser, parating late, wala siyang pakialam. Basta gusto niyang malilate. So, sabi ko sa kanya, kasi yung salon mo iisa, tapos yung hairdresser mo, yan, iisa din. Wala siyang nakikitang future sa negosyo mo. Pero kung may balak ka na yung negosyo mo, palakihin mo yung salon na magiging 5 or 10 within the next 5 years, then maybe makakakita ng future itong si hairdresser. So, usapin mo, baka gusto niyang maging chief hairdresser. Baka gusto niyang maging chief hairdresser trainer. So, meron siyang future na nakikita, and therefore, since may future siyang nakikita sa inyo, yan, magkakaroon siya ng malasakit dahil alam niya may mapapala siya sa inyo. That iniisip niyo rin yung kanyang future. So, yun yung kanyang ginawa, and eventually, nagbago naman yung attitude ng kanyang hairdresser. Sana yung mekaniko mo, ganun din. Okay? Again, no, ang problema is not our people most of the time. Ang problema is wala tayong naipapakita sa kanilang magandang future kung bakit nila kailangan tayong sundin at kung bakit nila kailangan mag-behave ngayon. At kung maliit yung pasahod natin, kailangan ipakita natin na hindi pa natin kaya ngayon pero meron tayong plano. And that plan is something that they need to be able to see para may nakikita silang future para sa kanila. No, I hope that helped. Miss Maddie? Ayan, thank you po. Last question na po, Mami N, from Miss Mitch S po. Nandito pa po siya sa Zoom. Ang sabi po niya, Mami N, happy birthday. Thank you, Mitch. I'm an owner of pharmacy. How to boost sales po ng isang pharmacy business? Kulang po kasi mga walk-in patients po namin. Meron pa po kaming older competitors sa harap ng pwesto namin. Ang ginagawa po namin to survive is to B2B companies, kaso hindi po laging nag-order yung mga companies. And I think kulang pa po yung reach namin sa mga companies. Paano po kami mag-maintain ng relationship sa companies? Paano din po kami magre-reach, makaka-reach ng mas madaming companies? Ayan. Okay, thank you, Mitch, no? Ang pharmacy ang medyo challenging dyan, no? Kasi kapag iisa pa lang yung iyong pharmacy, tapos yung mga kalaban mo sa around you ay marami ng branches. So, the pharmacy business kasi is you can get huge discounts if you order in volume. Hindi mo naman kayang mag-order in volume kung iisa lang yung iyong store at aabutan ka ng expiry date kung kahit na may puhunan ka. No, kaya ang key talaga dyan is to have more branches if you can, so that you will be able to get a bigger discount. So if you can get a bigger discount, then you can go for yung pababaan ng presyo, kapag lalo na pag yung nasa paligid ninyo ay presyo-presyo ang pinag-uusapan. So ganun ang labanan sa pharmacy. Palakihan ng pharmacy, padamihan ng branches para mas makakakuha kayo ng bigger discounts. Yon. Yes, B2B is also, if you go to B2B, it's still the same, no? Business to business. Ibig sabihin nun, si Mitch nagbebenta sa mga sa mga ibang mga negosyo at doon sila nagbebenta ng kanilang mga pharmacy. Again, it will still be a price thing, no? You can win it through better relationship, pero ang pinaka mas mabilis dyan is yon, na makakapag-offer ka ng lower price without killing your own margin. So yon. Ano yung another idea na pwede kang makabenta? No? Who are the people who would buy medicine from you? Okay, what I know are the seniors, no? The seniors like us, tulad ko, every month wala akong kawala, ang gamot ko ay 12,000. Ang aking pensyon ay 12,000.
So, 12,000 minus 12,000 equals 0. So, yon. Pero wala akong choice dahil maintenance medicine ko yon. Till the day I die, I have to take those medicines. So, what could be a way na pwede kayong makalapit dito sa mga tulad namin na senior citizen na walang choice kundi bumili ng gamot? Ano yung pwede ninyong i-offer? Yun. Ano yung pwede ninyong in-offer sa amin other than price? No? Kasi pwede namang ibang bagay. Anong pangangailangan ng mga senior citizens? Kausapin ninyo. Hindi ko alam ang sagot dyan, but the way, no, it's not just to Mitch, but to everyone. Okay? The way to be able to sell more is to talk to your customers, find out ano ba yung kanilang mga problema sa existing na suppliers ng gamot nila. Tulad ko, I would go to one drugstore, my Suki drugstore, and every time I go there, pag nagdala ko ng reseta, merong mga ilang bagay na, ilang gamot na wala silang stock. Nakakainis kasi ibig sabihin na nagpunta na ako doon, gumastos na ako, tapos kailangan ko pang pumunta sa another one para mapuno lang yung aking listahan sa aking reseta. So, ano kaya ang pwede mong i-offer sa akin para hindi na mangyari yon? Because if you can offer that for me, I will no longer go to that drugstore and I will continue to buy from you na. If you can give it to me at the same price or lower price for the convenience, di ba? So yon, ano yung convenience na pwede nyong ibigay sa mga senior citizens? Next, nasaan ang mga senior citizens? Saan ninyo sila mahahanap para mas madali ninyo silang makausap? No? Now, wala namang parmasya na nagfo-focus sa mga senior citizens. Maybe you can be the first one doon sa area ninyo. Yun lang, no? Again, start with the customers. Try to find out what are their needs, what are their problems, what are their pain points na hindi nasosolve ng mga existing competitors nila. And once you can come up with a solution for that, then magiging faithful kami sa inyo, kaming mga customers. I hope that helped, Miss Maddie. Ayan po, Mami Ann. That's it po. Yun na po ang last question natin. You can say the final words na po, Mami. Aking final words, hindi ko matandaan, ano? What I'd like to say is, I'd like to say thank you at nagpunta kayo dito, no? And marami tayong narinig na mga challenges, no? Ang gusto kong malaman ninyo is hindi kayo nag-iisa, no? You are not alone in your journey. Mahirap talaga yung nasa negosyo, lalo na kung wala kang makausap, lalo na kung yung mga kaibigan mo at yung mga maybe asawa ay hindi negosyante na tulad mo, kaya mas mahirap. Kaya it's really, really good that you are coming here to attend yung ating every Tuesday na Facebook Live. Dahil baka yung next guest natin, sila na ang makakasagot sa tanong ninyo, di ba? No? So, kung nahihirapan kayo, nalilito, at parang feeling nyo kayong gumagawa lahat, no? These are not signs that you are failing, ha? Huwag ma-discourage because these are signs that your business is growing at pinipilit na kayo ng negosyo ninyo na mag-level up. So the key here is to keep learning, keep asking the right questions, and keep taking action, no? Kahit na maliliit na steps. Yan, kaya every Tuesday, magkikita-kita tayo uli next week, no? And before we end, no? If you need more guidance, we have coaching programs, we have books, we have so many other things. And marami po tayong mga libreng videos. Every day I shoot 3 videos just for you. So para hindi nyo ma-miss yung aming mga videos, yung aming mga Facebook Live, sign up sa maminegosyo.com. Alright? So you'll have free resources. So you'll know what are the free resources. Yan. So see you. Bye-bye na. Thank you po, everyone.